Habang papalapit sila at ibababa ang mga rampa, ang mga sundalong Aleman na nagtatago sa mga pillbox ay naghahanda sa apoy. Kahit na hindi sapat na malapit sa baybayin, ang mga Section 1 at 2 ay singil sa labas ng mga bangka at sa larangan ng digmaan, ngunit marami ang napatay agad. Ito ay 5 taon mula nang magsimula ang World War II. Ang mga kaalyadong puwersa ay may sapat na banta ng Nazi at nagpasya na kumilos sa pamamagitan ng isang magkasanib na madiskarteng operasyon, na binubuo ng 39 na mga dibisyon ng militar, na binubuo ng mga tropa ng Amerikano, British, French, Polish at Canada. Noong Hunyo 1944, naganap ang Normandy Landings, codenamed Operation Neptune, at kilala ngayon bilang D-Day, ang pinakamalaking pagsalakay sa seaborne sa kasaysayan. Ang target ng Normandy coast ng 50 milya. Ang kahainahati sa 5 sektor, Utah, Omaha, Ginto, Tabac at Juneau na siyang Responsibilidad 1st Canadian Army at ang Royal Canadian Navy. Sa gabi bago ang mga landings, Koperal na Dunhartigan ng 1st Canadian Parachute Battalion C Company ay lumipad sa English Channel sa isang air bomber bandang 10:30 p.m. kasama ang kanyang koponan patungo sa mga beach ng Normandy. Sa ibaba ng mga ito ay si Lieutenant Bill Grayson ng Ika-7 na Platoon ng Canada Division, sakay sa HMCS Prince David. 3 araw na siyang naglalakbay kasama ang kanyang mga tropa, pangunahin na binubuo ng mga batang voluntaryo mula sa Saskatchewan na hindi pa nakakaranas ng digmaan. Ang mga kalalakihan ay nasisiyahan sa kanilang downtime na naglalaro ng mga laro at pagbabasa ng mga titik mula sa mga mahal sa buhay. Sonman, Montreal, Native Tank Sergeant Leo Garepi ang 1st ng Canada 6th Army Regiment. Pinapanatili ni Hussars ang kanyang mga tauhan na may mataas na masiding habang naglalakbay sila sa mga tubig sa Pransya. Nagdadala sila ng kanilang tuktok. Lihim na sandata upang labanan ng mga Aleman, isang improvised na tangke ng Sherman, codenamed Bucephal, nilagyan ng isang duplex drive at ay dinisenyo upang lumutang sa tubig. Kalaunan sa gabi, handa na ang mga paratrooper. Ang kanilang mga sarili para sa kanilang sorpresa ay bumaba ng 15 milya mula sa baybayin, kasama ang kanilang misyon na nakilala bilang isang regular na pagbomba ng bomba. Sa kabila ng takot sa kanilang mga mata, nakikinig si Corporal Hartigan at ang kanyang mga tauhan. Ang mga tagubilin ng kanilang commanding officer upang matiyak na ligtas silang makarating sa likod ng mga linya ng kaaway. Isang oras ang lumipas habang tinalakay ni Grayson at ng kanyang mga opisyal ang kanilang lihim na landing zone, ang isang maliit na komite sa pangingista sa Pransya na tinatawag na Courcelles-sur-Mer. Batay sa mga ulat ng katalinuhan, ang Juneau Beach ay pinamamahalaan ng 8,000 mga sundalong Aleman mula sa Ika-716 na Dibisyon, isa sa mga pinakamabigat, ang mga napatibay na sektor ng Atlantic Wall ng Adolf Hitler. Ang mga sundalo ay dapat manatiling buhay at itulak sa loob ng 15 minuto pagkatapos ng landing. Kasabay nito, ang mga paratrooper ng Canada, ang C Company ay lumabas sa eroplano at bumaba patungo sa beach. Samantala, sinusuri ng Sargento Garepi ang plano na ihulog ang kanilang mga tangke sa dagat 2 milya sa baybayin at dumating bago ang Canada Infantry na maglaon, ligtas na lupain ng koponan ng Hartigan sa labas lamang ng itinalagang rally point. Dapat siya muling pagsamahin ang kanyang unit upang masecure ang drop zone, naglulunsad ng isang sorpresa na pag-atake sa isang Aleman na garrison sa Varville. Bigla ang mga bomba ay bumababa mula sa hangin, nasugatan siya ng masama, ngunit inaalog ito ng korporasyon. Sa kabutihang palad, ang kanyang kapwa-sundalo si Malin ay nakahanap sa kanya at ipinagpapatuloy nila ang paglalakbay sa paglalakad. Sa madaling araw, ang isang kumpanya ay nawasak ni Lieutenant Grayson tungkol sa kanilang plano ng pag-atake sa sandaling sila. Dumating sa Juneau Beach na may pangwakas na order upang sumulong ng hindi tumitigil at mag-iwan ng anuman. Nasugatan na sundalo sa ilalim ng pangangasiwa ng medics. Saan man, si Sergeant Garepi ay nakiusap sa pangunahing upang ilunsad ang mga tangke sa kabila ng pag-aalala ng Navy na ang mga dagat ay masyadong magaspang at ang mga pagkakataon. Ang kaligtasan ay mababa. Na maglaon, habang ang isang videographer ay dokumento ang mga paglilitis, ibinigay ang isang kumpanya. Ang utos na palayasin kasama ang kanilang mga bangka pagkatapos ng isang pangwakas na benediction sa isang pari. Pagkatapos ng bawat barko, ay napuno ng isang platon ng 36 na kalalakihan. Nagtungo sila sa beach tulad ng paghinto ng Navy sa pambobomba. Kasabay nito, ang 1st Hussars ay umakyat sa loob ng kanilang mga tangke, 19 na paglulunsad ng mga sasakyan, mahigit sa 2 milya sa baybayin. Habang ang 1st Infantry Assault Wave head para sa beach, marami pang mga unit ng eroplano ang nagmamadali upang masecure ang mga layunin upang maiwasan ang isang counterattack ng Aleman laban sa mga puwersa ng Canada sa lupa. Matapos ang paggugol ng gabi dodging kaaway Aleman ng mga unit ng patrol, Corporal sa kabila ng pagdating sa bayan ng kaunti kaysa sa inaasahan, si Hartigan at Mullen ay nagpapatuloy sa layunin sa German garrison sa Varville. Their rendezvous with the unit is interrupted by enemy troops who ambush them outside an Inabandunang manor. Natuklasan ni Hartigan mula kay Sergeant McPhee na ang kanilang commanding officer, si Major McLeod, ay pinatay habang nag-scout ng pillbox ng mga Aleman na nakatago malapit sa dingding, iniwan ang Sberek-team na nakaligtas ng mga opisyal na nakapin. Alam na ang mga Aleman ay nagbalik loob sa ang pagtatatag sa pansamantalang barracks. Sinisiksik niya ang artillerya upang makahanap ng isang paraan sa rooftop. Surveying ang mga sahig, nalaman niya na ang mga kama ay mainit pa rin na nagpapahiwatig ng mga Aleman kamakailan ay tumakas. Ang pag-iisip na si McLeod at ang kanyang partido ay malalampasan ng kanilang unit. Nakakatakot siyang makita ang mga corpses ng Major at ang kanyang mga tauhan ay sumunog sa isang presko dahil sa mabibigat na artillerya. Lumabas sa bintana ng silid, tulugan, gumapang siya sa bubong. Ang pag-alam sa mga Aleman ay nanonood. Tumingin siya sa kanilang mabibigat na baril, isang 75mm artillerya. Piece na papaligiran ng mga minahan na may isang nakatagong landas na humahantong sa pillbox. Gamit ang kanyang mga binocular, nakahanap siya ng isang paraan upang dumaan sa pamamagitan ng pagpunta sa ilalim ng dingding, pinapalapit siya sa baril. Saan man, ang Sargento Garepi at ang kanyang mga tauhan ay nakakaranas ng mga magaspang na alon na nagdudulot ng pagtagas sa loob, ang kanilang tangke.
Gayunpaman, mahinahon niyang sinabi sa kanyang mga tauhan na matatag at itulak ang kanilang tangke ng buong throttle. Inasahan na gagawin nila ito sa lupa at maiwasan ang paglubog. Ilang mga pag-click ang layo mula sa ng green. Natatakot si Grayson sa pinakamasama habang armada ay tumatakbo ng huli kahit na nadiskubre ng kumpanya ang kanilang landing. Hindi pa rin nababago ang zone. Nabinigyan sila ng pagkakataon na bagyo ang beach. Habang papalapit sila at mas mababa, ang mga rampa, ang mga sundalong Aleman na nagtatago sa mga pillbox ay naghahanda sa apoy. Kahit na hindi malapit, sapat sa baybayin, ang mga Section 1 at 2 ay singil sa labas ng mga bangka at sa larangan ng digmaan. Ngunit marami ang pinatay agad. Ang mga medics ay kumakalat sa tubig habang tinutulungan nila ang mga nasugatan habang mortar. Umuulan ang apoy sa platon. Sila at Grayson ay nanonood sa kakila, kilabot habang nahuhulog ang karamihan sa kanyang mga tropa. Sa loob ng 5 minuto ng kanilang pag-atake. Upang maiwasan ang apoy ng kaaway, inutusan niya ang kanyang mga tropa na sundin sa pamamagitan ng mabuhangin na trenches at kumanti habang nagtatago sa likod ng mga sandbags sa mga dugut. Kahit na pinaputok nila ang barbed wire bakod upang makagawa ng pagbubukas, nananatili silang nakalantad sa kaaway. Sunog dahil sa kakulangan ng mga pagpapalakas. Sa kabutihang palad, dumating ang tangke ng Buffalo. Sa inutusan ni Garepi ang kanyang mga tauhan na singilin ng diretso sa harap na linya at i-target ang kaaway. Pillbox, kasama si Grayson at ang nakaligtas na platon na nagbibigay ng takip ng apoy. Ang pagsisikap na ito ay nagpapatunay na mahirap. Tulad ng sa tabi ng pillbox ay isang pinatibay na bunker na nagtatago ng panukalang batas ng mga Alaman. Isang mabibigat na sandata na inisenyo upang matukoy ang anumang sasakyan sa lupa, kabilang ang mga tangke. Sa panahon ng palitan ng artillery fire, sinubukan ni Grayson na makalapit sa pillbox upang mabaril ang mga gunners. Sa kabutihang palad, ang tangke ng Bucephal ay sumisira sa pagtatago ng kaaway bago nila ma-target ang infantry. Maingat na pinuputol ni Grayson ang damo upang sneak ang pag-atake sa natitirang mga gwardya ng Aleman na malapit sa bunker. Sa sandaling siya ay malapit na sa pagbubukas, itinapon niya ang isang granada, pinatayang mga naninirahan, maliban sa isa na naghahagis ng isang bomba sa kanyang mga paa, para lamang kay Grayson na ibalik ito sa bunker. Pinuksan ng matapang na sundalo ang hatch at umakyat sa ilalim ng lupa. Sa itaas ng lupa, singit Garepis. Kinukuha ng tank ang natitirang mga patrol ng kaaway. Ilang sandali matapos bumaba si Grayson, maingat siya. Sinusuri ang network ng underground ng Aleman, hindi alam ang mga panganib na naghihintay sa kanya. Habang ito ay nangyayari, libu-libo pang kaalyadong paratrooper ang bumagsak sa mga beach ng Normandy, kasama ang bawat isa, dibisyon ng paglulunsad ng isang nakakasakit, upang matiyak ang tagumpay ng papasok ng mga airdrops, ulat ng Hartigan. Ang kanyang pagtuklas ng bukas na agwat sa Vareville Gatehouse at hiniling ni Sanget McPhee upang magpadala, malo sa rooftop upang magsignal ng isang firing squad upang makagambala sa mga gwardya habang sila ay gumapang sa ilalim. Ang sarhento ay una nang nakapanghihina sa plano, ngunit sumasabay dito kapag sinabi sa kanya ni Hartigan na sila maaring alisin ng gunner sa isang napakalapit na saklaw habang nag-sneaking. Kasabay nito, naririnig si Grayson ang ilang mga sundalong Alaman sa susunod na silid habang nag-scramble sila upang alerto ang kanilang mga puwersa sa radyo. Matapang siyang pumasok at pinabasa ang kanyang granada upang patayin ang lahat hanggang sa dumating ang kanyang dalawang kasama at magbigay suporta na nagpapahintulot sa kanya na sakupin ang command center. Bandang 8:35 m, Sangara McPhee at Hartigan ang pag-crawl sa ilalim ng pader ng bato habang ang pag-signal ni Malo ng platon upang magbukas ng apoy. Matapos may pasa ang barricades at barbed wire, iniwan nila ang bukas na gate ng bakal at maingat na ahas. Ang minahan. Ang pares ay huminto at magtago laban sa mga puno habang inihahanda nila ang kanilang limitadong mga bala para sa ang sorpresa na pag-atake. Sinusunog nila ang flak papunta sa mga gunner na nahuli ng bantay mula sa putok habang pagsira sa anti-sasakyang panghimpapawid. Nang walang karagdagang suporta upang matulungan sila, tumataas ang commander ng Germander. Ang kanyang mga bisig, sumuko sa kanyang sarili at ang kanyang platoon sa mga taga-Canada. Tumulong ang kanilang natitirang plano. Kumuha ng higit sa 80 mga bilanggo. Di nagtagal, nag-radio sila sa command center gamit ang code ng code. Ang dugo na nangangahulugang C Company, ang 1st Canadian Parachute Battalion na kumpleto ang misyon. Samantala sa Juno Beach, si Garepi at ang mga tropa ay nagtutulak sa tangke ng Bucephal sa bayan at maghanap mula sa bahay-bahay para sa mga sundalong Aleman. Hindi nagtagal ay natuklasan nila ang lugar na gumagapang sa mga sniper. Gayunpaman, mabilis nilang tinanggal ang mga ito na pinapayagan ng mga puwersa ng lupa na dumaan sa hindi nasugatan at magpatuloy, kasama ang pagsalakay. Nang maglaon, habang papalapit ang hapon, si Garepi at ang kanyang mga tauhan ay nagpapahinga sa kanayunan ng Pransya habang tinatangkilik ang kapayapaan at kalmado sa lugar. Habang nakaka-relax at naninigarilyo, patuloy nilang naririnig ang mga tunog na mabibigat na apoy sa beach mula sa malayo. Di nagtagal, ang kanilang pinuno na opisyal ay nag-radio ng unit. Nag-utos sa kanila na mag-rendezvous ng 1 milya hanggang sa kalsada patungo sa 100. Habang nagpapaalam sa kanila na sila ay ang tanging ang nakaligtas na tropa ng tangke ng 1st Hussars Squadron. Kahit na nalulungkot sa paghahayag, inutusan ni Garepi ang mga kalalakihan na ipagpatuloy ang misyon. Sa daan patungo sa rendezvous point, natutunan niya iyon. Kamakailan lamang ay tinanggal ng mga sniper ang maraming kapwa mga tropang taga-Canada mula sa parehong unit. Bigla, habang ang sarhento ay sumisilip sa labas ng tangke upang hanapin ang kanilang landas, isang hindi nakikitang sniper ay nagpaputok bullet sa kanya. Ang isa sa mga sundalo si McGuinness ay nag-spot sa sundalo ng kaaway nagtatago sa pangalawa. Sahig ng isang inabandonang farmhouse sa buong bukid. Hinimok ng galit, inutusan ng sarhento ang mga kalalakihan. Lumapit sa bahay at sumabog, kahit na ang infantry ay maaring mabilis na tawagan upang manghuli ng sniper. Nag-utos si Garepi na mag-apoy gamit ang missile na na-load, ngunit alerto siya ng McGuinness ng isang babae. Sibilyan na lumabas sa bahay. Bigla, nakita ng sarhento ang isang baril na tumuturo sa tangke mula sa windowsill at nagmamadali sa loob ng farmhouse sa kabila ng pakiusap ng babae na huwag pumasok. Pumasok siya sa silid tulugan at pinapatay ang sniper lamang upang malaman na siya ay isang 19 taong gulang na batang babae na Aleman na naghihiganti. Ang pagpatay sa kanyang kasintahan kanina. Ang sarhento na si Garepi ay umalis sa bahay na puno ng ang pagsisisi. Alam na dapat siyang gumawa ng mga mahihirap na pagpipilian upang maprotektahan ang kanyang mga tauhan kaysa sa anupaman. Bumalik siya sa tangke ngunit walang sinabi habang ang kanyang mga kasama ay nagtanong tungkol sa sniper. Sa sector ng Green, ng Juno Beach,
Matagumpay na tinanggal ng infantry ang lugar ng mga sundalong Aleman sa gastos ng marami. Bumagsak ng mga tropa ng Canada. Na maglaon, habang ang kumpanya ng C ay ang nakuna ng mga sundalo ng Nazi sa labas ng bunker, ang isa sa mga sundalo, si Kingsman, ay nagagalit nang makita niya ang dalawang bihag na nakangiti at nasisiyahan sa isang sigarilyo. Pinakalma siya ng isang kapwa-opisyal bago siya nagtangkang mag-shoot. Samantala kinikilala si Grayson para sa kanyang katapangan sa pagharang sa bunker. Sinabi niya na ang Regina Rifles, na may suporta mula sa mga tangke ng 1st Hussars, naging unang unit ng kaalyado na nagsecure ng isang beach sa pamamagitan ng lakas sa D-Day. Ang 110 sundalo sa isang kumpanya, 13 lamang ang nakaligtas sa pagkubkob. Kalaunan si Ling Grayson ay nagpapatuloy sa layunin pagkatapos suriin ang mga bangkay ng kanyang nahulog na mga kapatid sa beach. Para sa natitirang araw noong Hunyo 6, 1944, ang mga tropa ng Canada ay nagtulak pa sa Pransya kaysa sa anumang iba pang kaalyadong hukbo. Halos 1,000 kalalakihan, ay pinatay o nasugatan ng 16,000 mga taga-Canada na nakarating sa D-Day. Ang mga sundalong tulad ni Luis, ang Apple Brunning, Harvey Chief Draver, at Sargento McPhee ay pinatay sa aksyon habang humupa ang digmaan. Ang Hardigan, Garepi at Grayson ay nakaligtas at nabuhay upang sabihin ang kanilang kwento ng Canada. Papel sa World War II, kasama ang iba pang mga veterano sa hukbo ng Canada. Salamat sa panood. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito upang matulungan ang channel. Magandang araw. Ikaw.